So, ang title natin mga kapatid ay The Absolute Truth. Absolute Truth, mga kapatid. Dito mga kapatid, ang absolute truth, walang ibang katotohanan. May mga naghanap ba dyan ng katotohanan? Hanggang ngayon ba, malinaw, malabo pa rin ba sa inyo ang katotohanan? Hinahanap nyo ba ang katotohanan o ang katotohanan naghahanap sa inyo? So, sabi ng Panginoon sa John 14:6, ang sabi niya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, I am the way, the truth, and the life. So, sabi ng Panginoon, sa iyong daan, mga kapatid, sa iyong katotohanan, at ang buhay. So, hinahanap niyo ba ang katotohanan? Natagpuan niyo na ba ang katotohanan? Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Sabi, doon sa nabasa ko kanina, si Ruth daw, hinahabol na yung so, hindi hinahabol ni Ruth yung lalaki. Ang hinabol niya ang Panginoon. So, prinobide ng Panginoon kung anong pangangailangan ni Ruth. Amen. So, salamat sa kapatid at natagpuan mo rin ang katotohanan para sa iyo. Praise the Lord. So, hallelujah. Ephesians chapter 6 verse ito babasahin ko na lang mga kapatid. Sundan niyo na lang. Ephesians chapter 6 verse 10 to 40. Ito ay saglit lang, katulad ng sinabi ng ating kapatid, 30 minutes lang daw siguro. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all stand. Amen. And 14, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Amen. So, ang tinutukoy dito mga kapatid, ay ang salita, ang katotohanan. So, mga kapatid, sabi dito, finally, be strong in the Lord. Tayo'y magpalakas mga kapatid. Paalala ito mga kapatid sa bawat isa. Ito ang pagsasaluhan natin, yung katotohanan. Katotohanan lamang. Amen. Amen? Maliban lang sa mga bago na naghanap pa ng katotohanan talaga. So ito, galing lamang sa Biblia. Amen? So maraming tao naghanap ng katotohanan. Maraming nalilito, ito ang tamang relihiyon, ito ang tamang sekta. Diba? Maraming sekta rin ang nagsasabi na kami ang tama, dito ang tama, dito maliligtas ka, doon masusunog ka. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ay si Jesus ang katotohanan. Si Jesus mismo ang nagsabi mga kapatid na siya ang katotohanan. Pero mayroon din ako naririnig dito. May mga ilan-ilan pa dito ang nagsasabing pare-paras lang naman yan. Trinitarian at Apostolic, Pentecostal. Pag uwi ng Pilipinas, parehas lang. Hindi po parehas. Never na naging parehas ang isa sa tatlo. Amen? Never. Hindi kailanman na naging tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos mga kapatid. At ito ang katotohanan mga kapatid. Ang katotohanan hindi magbabago. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Amen. Si Yesu Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sabi niya, I am the truth. So, huwag kayong mag-alala. Ito, saglit lang din. So, dito mga kapatid,
Ayon kay Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, 10 to 14, bilang isang Kristiyano mga kapatid, tayo ay maging handa palagi. Magpalakasan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen? Amen. Maging handa sa mga pwedeng maganap o mangyari sa ating mga paligid. Diba yung mga katabi mo ngayon, kausap mo ngayon, ayos kayo. Mamaya pagtaligod, may nabanggit ka pala, hindi na nagustuhan. Diba? Atake yan. Kaya put on the whole armor of God palagi mga kapatid. Para malabanan natin ang gawa ng kalaban. Kapag dumating ang pagsubok at paglinin lang, yung mga deception, maraming deception sa paligid. Kapag dumating yan, kaya nating paglabanan. Tingnan mo yung kapatid mo, deception ba yan? Hindi tayo basta matutumba o maapektuhan. Kung lagi nating sakbat, lagi nating daladala ang whole armor of God. Kahit anong atake ng kalaban, patagilid, patayo, pabomba, anong klaseng atake? Chismis. O, yan ang gusto nyo marinig. Chismis kayo. Hindi tayo tatablan, hindi natin papansinin. Amen? Amen. So, imbes na panalangin kayo, chismis kayo. Di ba? Kaya-kaya nating sanggayin yan. Ang buhay Kristiyano ay hindi masayang tunay. Hindi ko makalimutan nung makaroon na kami, kasama ko si Brother Reynolds. Sabi, ano ba ang buhay Kristiyano? Ang masayang tunay, sigaw kami. Hindi pala masayang tunay kung hindi mo lubusang sinuko ang iyong buhay. Amen. Masaya lamang ang buhay Kristiyano kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen? Marami kang mai-encounter habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Mai-encounter mo lahat ng uri ng kalaban, gawa ng kaaway. Pero kung hindi mo suot ang baluti, ang whole armor of God, hindi mo suot ang katotohanan, wala sa iyo ang katotohanan, madali kang magkapi ng kaaway. Madali tayong magapi kung wala tayo sa katotohanan. Kahit tayo mga Kristiyano mga kapatid, marami pa rin mga nakapalibot na negative sa atin. Tingnan mo katabi mo. Negative ba yan? Sabi nga ng Bible teacher natin kanina, wag nating pansinin yung mga negative sa paligid. Di ba? May negative sa kasama sa work. Di ba? Kahit nilinisan mo na, mamaya alam niya dudumihan na naman yan. Negative. Pag nakita napansin ng amo na malinis, sabi na ako may gawa niyan. Negative pa rin. Di ba? Inangkin niya. Di ba? Maraming mga kapatid na negative. Maraming kaibigan na negative. Pero, kung suot natin ang baluti ng katotohanan, baluti or armor of God, hindi tayo tatablan. Nasa tao yan mga kapatid. Tingnan mo yung paligid mo, negative. Nasa iyo ang choice Choice mo yan. Ang katotohanan, kung bubuksan mo ang pintuan, papapasukin mo ang negative sa buhay. Negative sa iyong buhay, magiging negative din kayo. Tama ba? Amen. Amen. So, tayo ay mamuhay sa katotohanan. Malapit lang to mga kapatid, saglit lang. Dahil sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming mapaglinlang. Amen. Mga huwad at mapaglinlang. Amen. Dito lang ako nakapagtagalog ng malalim-lalim. Mga huwad at mapaglinlang. Sa panahon natin ngayon, marami talagang nabubuhay sa kasinungaling at mapagpanggap. Amen. Tingnan mo kapatid mo, tunay ba yan? Katabi mo, tunay ba yan? Mga tunay. Diba? Tunay. Kaya nga maraming naluloko dahil maraming mapaglinlang. Naranasan nyo bang maloko? May nakaranas na ba? May naloko na ba dito? Pero praise the Lord. Kahit naloloko tayo, matatag pa rin tayo dahil nasa katotohanan tayo. Meron nga hihiram dyan Pero nga muna ng gamit mo pansamantala. Pansamantagal pala. Diba? Pag tinanong mo na sa amin, ay suli ko na. Pansamantagal.
hanggang sa makalimutan. May katabi ka, akala mo si Joanne. Nung kagabi, kinabukasan na kayo, ay si John pala. Di ba? Nandun yung mga mapaglinlang, yung mga kasinungalingan, namumuhay sa kasinungalingan. So, dito, kung nabubuhay sa kasinungalingan, darating ang panahon, sila'y magbabalatan. Matutuklasan, lalabasin ng katotohanan. Maraming mga tao, mga kapatid, ang eksperto sa pagsisinungaling. Yung tama, ginagawang mali. Yung mali, ginagawang tama. Amen. Tuloy ng Panginoon. May inaantok ba? Nasa katotohanan tayo. Minsan may mga taong naghahanap ng katotohanan at gusto nila ng kakampi. Kahit na alam nila sila'y mali. Hanap pa ng kakampihan. Di ba, Brad? Di ba, sis? Ganito yan, ganyan. Tama ako, di ba? Oh. Kahit alam niyang kahit na alam niyang mali siya, di ba? Pero bilang isang nabubuhay at exposed na sa katotohanan, alam natin yung alam natin kung nagsisinungaling yung isang kapatid. Alam natin kung nandadayo isang kapatid. Oh. Diba? Kilos pa lang niya pananalita. Dami bang hindi makasagot, hindi makatingin ng diretso. Dito natin madidiscern kung tunay o peke. Amen? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Sa buhay ng bawat isa. Napakasakit ng katotohanan, di ba? Marami dito ang ayaw tumanggap sa katotohanan. Pag sinabing maganda ka, kahit pangit, sabi, ay, ganon. Pero pag sinabing pangit mo, galit talaga. Abuti ng 5 taon bago ka pansinin. Di ba? Yung gustong-gustong marinig yung hindi totoo. Pero pag sinabing totoo, nagagalit naman. Napakasakit talaga ng katotohanan. Alam ano, tingin nyo sa akin, matangkad ako, hindi naman talaga. Diba? Ako, tanggap ko ang katotohanan eh. So, kailangan nating mamuhay sa katotohanan, mga kapatid. Dito, mga kapatid, nagtuturo dito, marami nagtuturo dito, marami ding nagbabackslide, marami ding tinatamaan, na akala nila sila yung pinapatamaan. Hindi po, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos ay mamuhay sa katotohanan dahil siya ang katotohanan. Amen? Maraming nasasaktan sa pagtuturo ng katotohanan. Absolute truth. Walang ibang totoo kundi ang Panginoong Hesus. Dahil inaakala nilang sila pinapataman. Yan na naman, si Brother Sandy na naman. Abuti na naman 1.5 oras. Iniipon-ipon na naman yung mga narinig niya, tapos pre-preaching niya kami. Diba? Malay ko ba sa mga buhay-buhay niyo? Malay ko ba sa buhay niyo? Diba? Malay ba nang nagtuturo dito? Ang tinuturo ng mga nagtuturo dito ay kung anong galing sa Bible. Ay ayusin natin ang ating mga buhay para hindi tayo tamang hinala. Aminin natin. Masakit talaga. Wala pang 20 minutes Sabi mga kapatid saglit, balik tayo dun sa dito. Dito sa Ephesians chapter 6 verse 14, ang tinutukoy dito ay ang salita, mga kapatid. Dito sa chapter 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. So dito, ang tinutukoy dito ng katotohanan ay ang salita ng Panginoon. Na dapat nating dala-dala natin. Di ba? Pag tinanong ka ng isang hindi mananampalataya o ibang sekta, nagtanong siya, sino ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang buhay na walang hanggan? Di ba? Iba yung sasagot mo. Pero mas alam pa niya yung sagot. Ano ba yung buhay na walang hanggan?
yung sasabihin mo si Lord Jesus. Pero masasabi no sa John 17:3, ang sabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Amen. So si Heso Kristo, yung salita. Si Heso Kristo, yung buhay na walang hanggan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya yung salita, mga kapatid, na dapat dala-dala ng bawat mananampalataya kahit saan magpunta. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory is the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sa John 1, verse 1 and 14. Ito, mga kapatid, yung nahayag sa laman na sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sent of angels, preached unto the Gentiles, believe on the word, received up into glory. So dito, mga kapatid, ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay nahayag sa laman na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Si Si Jesucristo, ang sabi niya sa John 14:6, ako ang katotohanan, ako ang buhay, ako ang daan. Amen? So praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Mga bago, makinig kayo. Tingnan nyo kung ito'y tama para sa inyo. Pagsaliksik kayo, kung tama ba yung sinasabi ng bansot na yun sa harapan. Saliksikin nyo ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa, hindi man kayo sampu ng iyong mga pamilya. Amen? So, sabi dito mga kapatid, John 16, chapter 13 and 14. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever he shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. Ito sabi ng Panginoon. Pero dito, sa lahat naman nagtuturo, mga kapatid, malalaman natin ang nagtuturo, ang mga preacher, ang mga Bible teacher, ay nasa katotohanan kung guided sila ng Spirit of Truth. Amen. At nagsasalita sila sa kapurihan ng Panginoon at hindi sa kapurihan ng tao. Yung puro salita, dakdak sa harapan, ang papuri para lang sa Kanya, inaangkin yung kapurihan na dapat sa Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Inaangkin nila ang kapurihan na para sa Panginoon. Ano ba ang absolute truth? Ano ba ang katotohanan, mga kapatid? Dito magkukwento tayo. Tamang-tama para sa mga bago. Ano ba yung katotohanan? Mga kapatid, ang katotohanan ay si Jesus ay namatay. Nalibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal ng kasulatan. Dahil sa ating mga kasalanan, siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Amen? Praise the Lord. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, sundan nyo na lamang ako. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in the memory that I preach unto you, unless you have believed in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scripture, mga kapatid. So, ito mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay namatay, nalibing, at muling
nabuhay. Ito mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Dinedeclare ni Apostol Pablo ang gospel o ebanghelyo na preach niya sa mga gentil, sa mga hentil na tulad natin. Ang ebanghelyo mga kapatid ay si Jesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Amen. Amen? Amen. So tandaan na natin, bakit nalibing, namatay at muling nabuhay ang Panginoon? Maaaring tumatakbo na iyon sa isip ng bawat isa. Kahit ang isang tao ay gumawa ng mabuti at maka-Diyos o relihiyoso, kung wala sa katotohanan ay walang kaligtasan. Amen? Amen. So dito, kung wala ka sa Panginoon, wala ka sa Ebanghelyo, wala kang kaligtasan ang bawat isa. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, kahit ba mag-abuloy ka, ba, mag-araw-araw kang lumuhod doon sa... Kaya po, wala kang kaligtasan. Wala sa iyo ang katotohanan. Halimbawa natin, tamang-tama ito sa bawat isa. Maraming nagsasabi na wala naman akong tinatapangang tao, wala naman akong ginagawang mali. Pero wala din silang ginagawang tama. Pag sinabi mong wala kang ginagawang mali, wala kang ginagawang tama. Acts chapter 10 verse 1 hanggang 14. Ito, magbabasa ako. Ako na lang sis. Pwede mo rin i-flash para masundan ng ating mga kapatid. Ang tanong dito mga kapatid, ito yung katanungan. Ang maka-Diyos o relihiyoso, kahit gumagawa ng mabuti, ay wala siyang kaligtasan kung wala siya sa katotohanan. Halimbawa natin si Kapitan Cornelio. Sa Acts chapter 10 verse 1 hanggang 14. So ang babasahin, at may isang lalaking sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Si Cornelio, mga kapatid, ay isang leader, isang commander. Kumbaga sa ating grupo, si pastor ang ating leader, si pastor ang ating commander. So, mayroong isang leader. Siya ay devoto, isang taong magsibag sa kabanalan, sa devoted, at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So dito, gumagawa ng mabuti, naglilimos, nananalangin sa Diyos. Pero bakit wala pa rin siyang kaligtasan? Isang gabi, ito mga kapatid. Verse 3, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam na araw na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nagpailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. So dito, kay unbeliever man o hindi, pag nananalangin sa Diyos, nakakarating pa rin. Pero kailangan tayong may gawin mga kapatid. At ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Jopa. Jope. Ano ba? Jope. At ipagsama mo yung si Simon na may pamagat na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. So dito mga kapatid, inutusan mga kapatid si Cornelio, di ba? Nag-utos si Cornelio, puntahan ito si Simon Pedro sa Jope. So si Simon Peter ay isang
nagluluto ng balat, gumagawa ng mga leader, mga kapatid. At nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at ang isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang may salaysay na sa kanya ang lahat ng mga bagay ay sinugon niya sa Jopa. Nang kinabukasan, nga samantalang sila patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit sa bayan, si Pedro ay umakyat sa babaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. Ito si Pedro, umakyat na nalangin sa bubong. Kasi nagutom at nagnais kumain. Datapot samantalang nagkahanda sila ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba, kaya ng isang malapad na kumot na nakabitin na 4 na panulo na bumaba sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. So dito, nung ako nagbabasa noon pa, ang pagkakakilala ko dyan ay literal na kumot na andun lahat yung uri ng hayop na pwedeng kainin. Amen? So, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtinig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Pero ang sabi ni Pedro, tatapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ano ba si Pedro, mga kapatid? Siya ba'y hentil o isang Hudyo? Praise the Lord. Ay, nakikinig na isa. Praise the Lord. So sabi ni Simon Pedro, hindi siya kumakain ng madumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Amen. Amen. At ito'y nangyaring may 3 at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. So dito, mga kapatid, na inutusan niya na puntahan si Cornelio. Ito naman, bumabang kumot kasi nagutom siya. Pero ang purpose ng Panginoon dito, ito hindi literal na pagkaunawa na ito'y pagkain ng mga madudumi. Ito ay may ibinigay ang Panginoon kay Simon Peter, si Pedro, na malalaman natin mamaya ano ba yung binigay kay Simon Peter. May kinalaman ba ito, mga kapatid, doon sa pag-aaral natin? Hindi manok yung alalahanin natin na hindi manok yung binigay kay Pedro. Susi yun. Okay? Samantalang natiliang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Narito, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon ay nagsitayo sa harapan niya. So dumating na yung mga inutusan ni Cornelio para sunduin si Simon Peter. At nang nagsitawag at nang tanong kung si Simon na pinamagat ang Pedro ay nanunuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangatain, ay sinabi sa kanyang espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Praise the Lord. Datapot magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman. Malapit na, mga kapatid. Ako magbabasa, ha? At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito ako, nahanap ninyo ano ba baga ang dahil ng inyong ipinarito. At sinabi nila ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos ay may mabuting patutuo ng buong bansa. Amen. Ng mga Hudyo. Ay pinapaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paruunin na sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Praise the Lord. So dito, mga kapatid, si Cornelio ay nakarinig
ng salita ng Panginoon. Si Simon Peter ay inutusan din ng Panginoon. Hindi lang sila, kundi tayo. Lahat tayo may gagawin tayo. Amen. Lalo na tayo na dito tayo sa Saudi, mga kapatid, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. May gagawin ang bawat isa, mga kapatid. May gagawin tayo sa ating mga pamilya. Amen? Kaya't sila pinapasok at pinatuloy sila at nang kinabukasan ay nagbangon sila at umalis. Nakasama nila sila sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Jope. At nang kinabukasan nagsipasok sila sa Caesarea. At sila naghihintay at sila hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang mga kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. So dito, tinipon ni Cornelio ang kanilang mga kamag-anakan at kanyang mga kaibigang minamahal. Si Cornelio, mga kapatid, ay Romano. Siya isang Gentil. Si Pedro ay isang Hudyo. So dito, pumapasok ang kaninang kumot na punong-puno ng uri ng hayop, ilang uri ng hayop, pero ang pinapakita dyan ay kung anong uri ng tao. Hindi lang hayop yan. Na walang itinatangi ang Panginoon. Amen. At nangyari sa pagbasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan Amen. at siya ay sinamba. Nung pumasok si Simon Peter ay nagpatira pa si Cornelio. Pero anong sabi ni Pedro, mga kapatid? But Peter took him up saying, "Stand up. I myself also am man." Amen. So tumayo ka. Tumayo ka. Tao din ako. Ang dapat nating sambahin, ang dapat nating niyuyukuran ay ang Diyos lamang. Huwag tayong niyuyukot sa tao. Amen? Ito, si Pedro ay alagad ng Diyos. Ito si Pedro, kilala niya ang Diyos. Amen? Kilala niya. Alam niya ang katotohanan. Dapat ang sambahin lamang ay ang Diyos. Kung may nagpupuri man sa inyo, siguro marami, ang gwapo mo ngayon, ang daming pera. Ay ganito kasi, diba? Bibilang pa ng pera sa diba? Dapat, ang pinapupurihan natin, ang sinasamba natin, ay ang Diyos lang. Pag pinupuri ka, pasalamat ka, pero sa Diyos ang kapurihan. Dahil hindi natin maiwasan bilang isang Kristiyano, marami pa rin mga sipsip. Sipsip ka. Diba? Huwag ka masyado, baka ma-promote ka. Diba? Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, makilala natin ang tunay na katotohanan. Sabi ni Pedro, tumayo ka. Ako man ay tao din. Amen? At sa pakikipagsultahan niya sa kanya ay pumasok siya sa kanyang naratnan ang maraming nagkakatipon. So dito na nakita ni Pedro na maraming tao, maraming in-invite si Cornelio, mga kamag-anak at sa mga kaibigan. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At kayon may pinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tayo huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. So walang karapatan ang sinuman, mga kapatid, na sabihin makasalanan ka o hindi ka karapat-dapat dito. Amen. Mga taong nagpapalayas ng mga tao, mga kabatiran sa simbahan na walang karapatan. Amen. Amen? Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Dito na kapag tanto ni Pedro na yung pinakita sa kanya nung una na mang-uri ng hayop ay hindi lang hayop yun kundi tao. Amen? Huwag tawaging marumi o karumal-dumal ang nilinis na ng Panginoon. Nilinis na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil dito, naparito akong hindi tumutol ng anuman nang ako'y pinasundo. Itinanong ko nga kung sa anong kadahilanan
pinasundo ninyo ako? Sabi ni Pedro. At sinabi ni Cornelio, may 4 ng araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. At sinabi ni Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong paglilimos ay naalala. At sinabi, Cornelio, dininig ang panalangin mo at ang iyong mga panglilimos ay naalala sa paningin ng Diyos. So dito mga kapatid, kahit napakabuti ni Cornelio, meron pa rin siyang kailangang malaman, meron pa rin siyang kailangang ganapin sa buhay. Kaya pinadala ng Panginoon si Simon Pedro, para ibigay upang ganapin ni Cornelio kung ano mang dapat niyang ganapin. Katulad din natin mga kapatid, nung tayo mga bago dito, di ba? Maraming nagsasabi, binyagan ako, hindi ko man naintindihan. Pininyagan nila ako, hindi ko maalala. Bakit nila ako bininyagan? Hindi ko pa naman lubusang naunawaan. So dito mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bago tayo magpabinyag, bago natin tanggapin ang Panginoong Hesus, kailangan nating matutunan, malaman kung ano bang dapat natin gawin, bakit natin gagawin ang pagtanggap sa pangalan ng Panginoon. Bakit tayo kailangan binyagan? Dito natin makikita ang kahalagaan ng bautismo sa pangalan ng Panginoon. Dito mga kapatid, sinabi, magsugo ka nga, at sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo. At ang mga panlililimos mo ay naalala sa Panginoon, paningin ng Panginoon. Magsugo ka nga sa Jope at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro, siya nanunuluyan sa bahay ni Simong mangluluto ng balat. Ito yung sinabi niya. At pagdakay, nagsugo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo na parito ka. Ngayon kaming lahat ay nangarito sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo pinag-utos ng Panginoon. Maraming inutuusan ng Panginoon dito. Maraming manggagawa. Kailangan nating iparating ano man natanggap natin. Kailangan nating share ang salvation. Huwag tayong maging dahilan ng ikakatisod ng bawat isa. Sabi ng kapatid natin, mag-encourage, at mag-encourage. Ito ay para sa kapurihan ng Panginoon at hindi ito para sa kapurihan ng tao o doon sa nag-encourage sa inyo. Sa mga nag-hayo, sa mga nag-invite, at sa mga na-invite, maaaring ginamit at hindi lang maaari, ginamit ang kapatid ninyo, ang kaibigan ninyo, bakit nandito kayo ngayon. Upang makarinig kayo, marinig nyo ang katotohanan na si Jesus, na si Yesu Kristo lamang ang katotohanan. Amen. Amen? At binuka ni Pedro ang kanilang bibig at sinabi, tunay niyang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalulugod sa Kanya. Ang salita ng Kanyang pinadala sa mga anak ng Israel na pinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Amen. So malapit na mga kapatid, kung mag-alala. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na pinangaral ni Juan. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Hudyo at sa Jerusalem. Lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Na siya na may kanilang pinatay na siya binitin sa isang punong kahoy. Praise the Lord. Siya muling na binuhay ng Diyos
ng ikatlong araw at siya itinalagang mahayag. Kunti na lang mga kapatid. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain, nagsinom, nakasalo niya, pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. Sa kanila ay, sa amin, pinagpili niya na magsipangaral kami sa bayan. Saksihan na siya ang tinalaga ng Diyos na maghukom ng buhay at mga patay. So dito mga kapatid, ang katotohanan, masaksihan natin, malaman natin, si Jesus ang katotohanan. Siya yung maging hukom ng buhay at ng mga patay, mga kapatid. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa Kanya. So anong ginawa mga kapatid? Anong ginawa nila? Nagpabautismo sila. Bakit ginanap ni Cornelio? At silang sa pagtutuli sa nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So, sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpuri sa Diyos ng magkagayoy, sumagot si Pedro. Mangyari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautisman itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. So inutusan niya sila magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo ang magkagayoy kanyang ipinumanhig sa kanya na matirang mga ilang araw. Dito mga kapatid, makikita natin ang katotohanan ng gumagawa ng mabuti, nananalangin sa Diyos, laging nananalangin sa Diyos, nagbibigay ng mga abuloy, nagbibigay tulong sa mga mahirap. Di ba kung makikita natin si Cornelio, siya ay leader ng sundalo. So maaari sa mga nasasamsam nila, sa mga nakokongkor nila, siyempre nakokongkor nila yan, mahirap yan. Nagbibigay niya, binibigyan ng limos ang mga yan. Tinutulungan niya yan, matulong ng tao. Kaya lang, bilang isang leader, kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Dito mga kapatid, ganapin natin sa ating buhay ang bautismo sa pangalan ng Panginoon. Kinakailangan natin magpatawad. Paano natin magaganap yan kung hindi tayo magpapatawad at magsisisi? Ang katotohanan, lahat tayo makasalanan. Walang makakaabot sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran, mga kapatid, kung hindi tayo marunong magpatawad. Ito ang binigay kay Simon Pedro, mga kapatid, na ginanap naman ni Cornelio ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito mga kapatid, maraming umiiwas dito, maraming nagtuturo, pero wala man lang nagbabanggit, lalo na sa mga ibang sekta, na ang tunay na bautismo ay matatagpuan sa chapter 2 verse 38 ng Acts. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ang katotohanan mga kapatid. Ito ang totoo. Ano bang hahanapin ng bawat mananampalataya? Marami pa rin nalilito hanggang ngayon. Pag inuutosan, iba yung ginagawa. Pag inutusan ka, dapat alam mong naiintindihan mo kung anong inutos sa'yo. Pagbautismo, sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20, na magbautismo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tinutukoy doon ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, siya yung Ama, siya yung Anak, at siya yung Espiritu Santo. Na makikita natin, mga kapatid, sa Isaiah chapter 9 verse 6. Siya yung everlasting Father.
Siya yung Diyos, yung mighty God. Amen? Dapat natin malaman ang kahalagahan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Dahil walang ibinigay, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas. Walang nagdudugtong. Dito tayo makakalaya mga kapatid. Dito tayo nakalaya mga kapatid sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Inako niya ang kasalanan ng tao. Kabayaran. Inako niya ang kabayaran ng kasalanan ng tao. Amen? So, imbis na tayo ang nakapako doon, siya nakapako doon. Anong pakiramdam ng isang anak? Lalo na sa mga tulad ko noon. Tulad ko na gumagawa ng kalokohan. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang ginawa ng aking tatay. Na imbes na ako yung maparusahan, siya yung umako ng kaparusahan. Doon mo makikita ang pagmamahal ng isang tatay sa kanyang mga anak. Ay, minsan, wag yung mga anak, wag naman maging abusado. Minsan lang may pako ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon nakikilala natin siya. Siya ang katotohanan. Siya yung nagpalaya sa tanikala. Sa ating kasalanan. Maraming nabubuhay pa rin sa sinungalingan yun. Ang kapurihan ay para sa Panginoon lang. Malalaman natin ang katotohanan, makikilala natin ang katotohanan, at siya ang magpapalaya sa atin. Amen. Amen. So to God be the glory mga kapatid. Praise the Lord.